Happy Sabbath, magandang umaga mga kapatid. Happy New Year. This is the first Sabbath natin at natutuwa ako na nagkatipon-tipon kayong lahat. Mula sa pinakamaliit na chapter, pinakamaliit na cluster hanggang sa Mount Zion. Mga kapatid, gusto kong samantalahin itong pagkakataon na muling sariwain sa inyo kung paano tayong nagsimula. Barely 3 years ago, sinimulan ko yung pag-air sa YouTube channel natin, Oferian Heritage Conservatory Channel. Kung natatandaan ninyo, it was in the portion of Covenant series. There was a video na sinabi ko, I will revive the priesthood. I will revive the covenant. Then we must rebuild the temple. At the time ng mga panahon na yung sinabi ko yun, wala pa akong kontak sa kapatiran. Hindi pa nabubuo ang kawan, hindi pa nagkikita-kita. So, technically, ako'y nag-iisa ng panahon yun. Hindi ko alam kung paano lalabas upang makatagpo kayo. So, the only communication line nung panahon yun is sa comment section sa YouTube. Nung binitawan ko ang salita na i-revive ang priesthood at ang covenant, hindi ko alam kung paano ko gagawin. Financially, I cannot do it. Magkano ang gagastusin para sa pagtatayo ng temple? Pero ngayon, sa mga naririyan sa Mount Zion, tingnan nyo, tumatayo na ang temple. The word has materialized on the physical plane. Nakikita, nahahawakan nyo na yung manifestation ng salita. Ako ay nagpapasalamat sa mga tumulong at patuloy na tumutulong, hindi lamang sa aspetong finansyal, kundi hanggang doon sa mga pumupunta ng Mount Zion upang magtrabaho. Humawak ng pala, magpasa ng semento, magbaging ng mga graba, all of those nakita ko. So, sa akin is, habang tinitingnan kong unti-unting tumatayo ang temple, parang nakikinikinita ko ang ancient days nung una nilang itinayo ang temple. Para sabi ko, parang nauulit lang. Nagbago lang ang mga characters siguro by name. But in spirit, isa pa rin. Yung pa rin. Hindi nagbabago. Kaya nga, nasusulat. Paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. What has been will be again. What has been done will be done again. Nothing has changed under the sun. Kung ano ang noon, mangyayari ulit ngayon. Kung anong naganap noon, magaganap ulit ngayon.
Walang nagbago sa ilalim ng sikat ng araw. So andito tayo. Noon, bumangon ang kingdom. Panguna ni King David. Na ulit-ulit ngayon. As prophesied, isinulat ni Prophet Amos, the kingdom of David will be revived. The throne will be rebuilt. Muling itatayo. Kaya lang hindi ni-appreciate yan nung kayo ay mga nasa sekta-sekta pa kasi ang pagkakasulat, imbis na kingdom of David, ang isinulat ay tent of David. Tulda ni David. Hindi na lang sinabing palasyo ni David o kaharian ni David. So maling-mali. Kaya hindi, we got lost because of the translations. Sinabi din ng Messiah sa Matthew, seek ye first the kingdom and his righteousness. Kaso, umintra ang mga doktrina. Seek ye first the kingdom. Ang itinuro sa atin, ang kingdom ay nasa alapaap. Kaya tingala tayo ng tingala sa mga ulap. May mga sekta na aakyat pa sa langit. Pero anong sabi? Tamang translation yan. Revive first the kingdom. Unahin niyong i-revive ang kingdom. At hanapin nyo ang righteousness, ang kanyang righteousness. Maraming nag-claim na righteous. Pero ano yung righteousness na ipinapahanap sa atin? Yung righteousness ng Aba. Saan matatagpuan yun? Sa Torah and Covenant. Kaya nga sabi ni Prophet Isaiah, this is the heritage of Yahweh, and the righteousness is from me. Kaya ipinahanap-hanapin nyo ang righteousness ko. Tingnan nyo, ang sinabi ni Prophet Isaiah, ganun din. Their righteousness is from me. So sa kasalukuyan, ibinabangon natin. Kasi sabi is revive first the kingdom. So we are reviving the kingdom. At hinanap natin ang kanyang righteousness, pagiging makatuwiran, pagiging tuwid. Yung katwiran na nanggagaling sa kanya. Yun ang sinabi ni Prophet Isaiah. Their righteousness is from me because this is the heritage of Yahweh. Nung ginawa ko ang YouTube, hindi ko pa yan alam eh. I have no idea na heritage. Pero ewan ko bakit ang naisip ko, Ophirian heritage. I don't know. Pero eto na tayo ngayon, heritage. Reviving the kingdom, rebuilding the temple. At nung ako ay nag-i-inspection the other night, maybe or 2 nights ago, umakyat kami dyan sa ramp going to the 2nd floor. Nung nandun ako nakatayo, sabi ko, parang naulit lang itong mga eksena na ito. Then I remember today, barely a few minutes bago ako pumasok sa Zoom, nakasulat dyan na ang covenant will be proclaimed from the temple. Book of Revelation yan. So ibig sabihin, ang idinidescribe dyan, lahat ng nilalaman ng Book of Revelation ay future end time events. Sa dulo ng panahon yan, sa atin yan. Ipoproclaim ang covenant
mula sa temple. So sabi ko, kaya pala, sabi ko, itong upper decks na ito ay storage ng ipapa-imprenta natin ng mga Torah and Covenant that is intended for distribution worldwide. Kasi it will be proclaimed, ibig sabihin, manggagaling talaga sa temple. Kaya sabi ko, nag-jive na naman na dinesisyonan ko na ang upper deck, second floor and third floor, ay doon natin itatambak ang mga inimprenta. And the first reading of the Torah, gagawin natin sa inauguration ng temple. So ganyan din pala ang nangyari noon. Pagkatayo ng temple, during the inauguration, binasa ang covenant, the Torah and covenant. Actually, kung anong babasahin, dinadaan-daanan nyo dyan. Kailang hindi nyo na-appreciate. Nandyan yan. Nakita ko Ito pala ang binasa na covenant. In the last days, sabi sa Book of Revelation, ipoproclaim ang covenant from the temple. Hindi na naman natin appreciate. Kasi ang nakasulat, ipoproclaim ang covenant from heaven. Tinakpan na naman ng salitang pantasyang salitang heaven. So ang ginagawa ninyo, nagtitingala na naman kayo sa mga alapaap, sa mga ulap. Hindi po. Because the kingdom of heaven is here. Mali lang sa translation. It should have been heavenly kingdom. Makalangit na kaharian. Hindi kaharian ng langit, kundi makahari. Makalangit na kaharian. Heavenly kingdom, hindi kingdom of heaven. Nasulat yan sa Matthew. Ask your priests na lang for the exact verses. Na nagpapatunay na ang heavenly kingdom ay wala sa pinapantasya nating kalangitan, mga alapaap, mga ulap, wala doon. Nandito. Kaya nga ang sabi ay, the heavenly kingdom has been subjected to violent people. Had been subjected to violence by violent people who raided it. Raided. Sinakop, pinagnakawan. Ang tinutukoy dyan ay yung heavenly kingdom na sinimulan ni King David. Nilusob ng mga violenting tao, pinagnakawan. In history, hindi matatawaran. Nilusob ang pinaka-ultimatum, nilusob ng Roma, mga Romano, kung saan nagmula ang Christianity. Tinangay nila pati ang menorah. The table of the shewbread, ninakaw nila. And that happened in 70 AD. Binulabog nila ng todo ang Jerusalem, kaya na-wash out na ang kahuli-hulihang tribo na iniwan doon ng Messiah. The tribe of Judah was dispersed. Saan ito napunta? Ang iba pinaglaruan sa Roman Coliseum. Have you heard about yung mga gladiators? Sila yun. Ang iba, nag-evacuate papunta southward Africa. Anong nangyari bandang huling panahon? Sila ay sinalikop ng mga puti. Still remember the transatlantic slave trade? Ibinenta sila kung saan-saan bilang mga alipin. That fulfilled Deuteronomy 28. Na you will be sold as slaves.
And today, anong nangyari sa lupain na ibinigay sa mga Israelites? It was divided. Hinati. Kinuha ng mga puti. Yung mga nakikita ninyo dyan ngayon sa Israel, na mga tisoy-tisoy, parang mga Amerikanong itsura na nagkukunwaring mga Hudyo. Sila yung mga Hudyo na nagkukunwaring Hudyo na sinasabi dyan sa Book of Revelation. Wala namang iba. Sino ba? Wala. Sila lang yun. They who claim to be Jews but are liars. Mga sinungaling. Isang pamilya lang yan. Magkakapatid na lahi, isa ang pinagmulan. And today, nanggugulo ng nanggugulo. Kung napanood ninyo ang World Territory Series, then isinunod ninyo ang Two Witnesses series. Doon nyo ma-appreciate yung sinasabi ko. Yan din ang sinabi ni Prophet Joel. That in the last days, didilim ang langit. Hindi natin makikita ang buwan. Hindi makikita ang araw. Hindi makikita ang mga stars. Didilim. Bakit? Digmaan. War. Doon magaganap ang Great Reckoning. Dahil babawiin ng Messiah ang Jerusalem. Ibig sabihin, palalayasin yan mga peke na mga Hudyo. They who call themselves Jews but are liars. Sabi sa Revelation, I will make them fall down at your feet. I will make them kneel and bow down at your feet to let them know that I have loved thee, na minahal ko kayo. Hindi naman po tayo makikidigma dyan. No. Who will do it? Sino ang gagawa niyan? The two witnesses. Andyan ang Russia, andyan ang China, sila ang superpowers na sinabi sa Book of Revelation na two olive trees in front of the throne of Yahweh, kung saan nagmumula ang golden tube na may dumadaloy na golden oil. I explained that 3 years ago. Oil. Golden tube and golden oil is economy. Economic resources. These economic resources ang magpapaningas sa 7 assemblies na sinasabi sa Book of Revelation. The 7 assemblies of Asia. The 7 congregations of Asia. Congregation, kalipunan, katipunan ng mga tao. So anticipate ninyo, mga kapatid, time will come, magkakaroon tayo ng worldwide clustering. May cluster tayo sa China, may cluster tayo sa Russia, may cluster tayo sa Middle East, may cluster tayo dito sa South Asia Pacific region. 7 clusters. Yan ang sinisimbolo ng 7 golden lampstand na binubuhusan ng oil
mula sa golden olive tree. I pronounced those. 3 years ago, sinabi ko na rin itong kaguluhan dito, South China Sea, yang dyan sa strait na yan, Taiwan Strait. Gusto ko sanang warning noon, pero sabi ko hindi, madidistort ang normal process. What should be. Mangyari ang dapat mangyari para matapos na. Pero some of you might have the chance na mapakinggan ako noon nung sinabi ko na kapag itong Taiwan na ito ay hindi tumino, baka sila ay sumakay sa mga balsa at dadaong sa Batanes. If you recall that right, I pronounce it. At nalalapit sila sa puntong yan. But they still have the time. But very short time na lang. Nung winarningan ko ang Myanmar na magsasuffer ang leaders kapag hindi inayos ang Rohingya tribe, what happened? 30 days. Barely 30 days. Walang naka-anticipate. Nagkaroon ng kodita. Ibinilanggo yung mga leaders na sinasabi ko. And they suffered. Sinabi ko rin noon, the Middle East will unite. In many occasions, mag-unite ang Middle East. Now, Iran and Saudi Arabia nag-unite. Mabubuo yan. They will unite. Because nasa formation na tayo. And as I talk today, Xi Jinping is in Moscow. Nasa Moscow po si Xi Jinping. Bakit? To fulfill the word. To fulfill the prophecy. But they themselves may not know why they are doing it. Walang sinalita ko ang lumagpak lang sa lupa at hindi natupad. Lahat natupad. I said, dollar will fall down. America will fall down. Their economy will collapse. I said that 3 years ago. Panoorin niyo ulit, tingnan niyo ang mga petsa kung kailan ko in-upload ang mga pronouncements ko. Kaya ako'y kinutya ng todo-todo. Ako daw ay false prophet. Pero kung false prophet ako, bakit natupad ang mga sinabi ko? May mga prophecy ko si Nostradamus na hindi natupad, pero ako ni isa. Walang hindi natupad. All of them nangyari. Hindi ako nagbubuhat ng bangko. I don't claim glory for myself. Kaya ako lang naman ito sinasabi para maunawaan nyo kung ano ang gampanin ng isang mensahero. Gusto ko lang naman itong bigyan ulit ng diin sa inyo
na ako'y hindi nagsalita ng sariling akin. Noon, kinukutsa ako, 3 pastor ng Adventist. Nakakausap ko daw ba ang kanilang Diyos? I did not answer. What I said, time will prove. Patutunayan ng panahon ang mga sinabi ko. Kutsain niyo ako ngayon. Pagdating ng panahon, maaalala ninyo lahat ang sinabi ko. Babylon the Great will fall. I said New York will fall. The center of economy ng US will fall. Last week, two banks nag-collapse. And now, the third bank is on the brink of collapsing. And 180 banks ng US ang nanganganib ngayon. They are all at risk. Kaya nilang saluhin yan? No. They will crumble down. Ilang beses kung kailangang ulit-ulitin sa inyo. They will crumble down. Europe will crumble down. Taiwan will be the next Mariupol. But they still have the time to make their firm stand. Unite with China or be destroyed like Ukraine. Paulit-ulit ko din yan sinasabi sa inyo noon. Sa mga sumubaybay, sa bawat lumalabas sa aking bibig, alam ninyo yan. Sa ngayon, I encourage everyone to pray na magbago ang ihip ng hangin sa utak ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kung naaalala niyo ang exact words na sinabi ko noon, I have nothing personal against Bongbong Marcos. I am not a politician. Pero ang hindi ko lang gusto sa kanya, time will come, didila yan sa puwet ng mga kano. Sinabi ko yan 2 weeks before election. Now, it is happening. May mga nagalit pa sa akin noon na maka-BBM. Gustong lumabas sa Covenant kasi tinira ko daw si BBM. But where are you now? Hindi ba't nagkatotoo ang sinabi ko? Bongbong is dragging us to the trouble with China. I appreciate so much yung sinasabi ni Harry Roque. Tanggapin po natin na ang China ang pinakamahalaga, pinaka-importante na economic partner ng ating bansa, hindi po ang US. So bakit natin aawayin ang ating economic partner? Sinabi ko rin yan noon sa discussion ko sa Two Witnesses series. Awayin nyo ang China, baka bumalik tayo sa paghabi ng abaka para may ipang suot sa atin. Tumingin kayo sa loob ng inyong mga bahay. Yan ang sinabi ko noon. Anong gamit dyan ang hindi made in China? Yang mga cellphone na hawak nyo, kahit tatak USA yan, component sa loob, made in China. Then why do you hate China? Gumising kayo sa katotohanan. You cannot hate the two witnesses.
Unawain mo ng mabuti. Because right now, this is now the trying moment of our time. You have to make a firm stand. Kanan o kaliwa. Nothing in between. Hindi pwede ang balimbing dyan. So before I close my short message, ibabalik ko kayo dyan, kayong mga nasa Mount Zion at kayong mga naka-live. The temple is rising. At tulad ng nasusulat sa Torah, sinabi, the temple will be rebuilt in times of trouble. Sinadya ba natin na i-rebuild ang temple during the times of trouble? Hindi. Ayoko ring sabihin na nagkataon lang. I don't accept that. Ang mga nangyari ay nangyari dahil yun ang nakasulat. Pagtulong-tulungan na natin na matapos yan as soon as possible. Nananawagan ako sa mga nagtatamasa ng pagpapala dyan, ibuhos nyo na ang pwedeng ibuhos. Nothing is lost. Wala pong anomaly. Walang corruption. I monitor every single centavo na lumalabas. Everything should be finished on time. Nung tinanong ako nung sinimulan ang temple, gaano katagal yan matatapos? I was very quick to answer, 3 years. Dapat matapos pati ang interior. 3 years. Then after pronouncing it, I was reminded. Yung sinabi ng Messiah, destroy the temple and I will rebuild it in 3 days. In prophecy, 3 days is 3 years. Pagsumikapan ng bawat isa sa atin na maging kabahagi, kahit maliit, maging bahagi sana kayong lahat sa pagtatayo ng temple in one way or another. Kung anong meron kayo. Hindi pwedeng nanunood lang kayo at nagpapalakpak. Be part of it. Effort, financial resources, kung anong meron kayo na pwedeng makatulong, give it. Not to me, but to our Yahweh Da'alahayab. Hindi sa akin ang temple. Sa kanya yan. Nobody should own the temple. No one should claim ownership of the temple. We are all but stewards. Mga tagabantay. So let me also extend to you the fulfillment of my prayers noon. I said, no ako'y nananalangin, let me be your physical hand. Kung anong gusto mong ipagawa, susunod ako. The same extension, gusto kong ipaabot sa inyo ang pagpapala
na hinihingi natin sa ating Ama, kay Abay Hawa, sumainyo ang magandang kalusugan, financial resources, hindi man luxury, kundi yung nakakasapat sa pangangailangan ng inyong pamilya. Kung anong pangangailangan na hindi kayo kakapusin, hindi kayo manghihingi. Let it be yours. Kapayapaan sa buong kawan, kasaganaan para sa ating lahat. Lahat yan ay ipinangako naman ng Aba from the very beginning. Ipinangako sa mga ancestors through the covenant hanggang sa atin. Sa isang condition lang, bumalik sa covenant. Revive the kingdom, seek His righteousness through the covenant, the Torah law. And all these things will be added unto you. Hindi nagsisinungaling ang ating alahayam. So let it be. In the name of our Messiah Hawashai, Yada, Happy New Year, mga kapatid. Mga kapatid, I'd like to make a special announcement. Gusto kong i-welcome ang ating mga kapatiran ding Muslim na nasa Mount Zion ngayon kasama ang kanilang dato, kagaya ng sinasabi ko sa inyo noon. Ang mga Muslim ay ating mga kapatid. Ituring natin silang mga kapatid sapagkat ang pinagmula nila ay kay Ismael, anak ni Abraham. Tayo naman ay nagmula kay Isaac. Isaac and Ismael are brothers. So tayong nasa baba, we should treat them as our brothers. Sinabi ko na yan sa inyo mula pa noon, 3 years ago na ang nakakalipas. Kung meron mang dadamay sa atin sa oras ng ating mga kagipitan, yun ay ang kapatid. Nagkataon lang mga kapatid na sila ay sumusunod sa covenant na ibinigay kay Ismael. At tayo naman ay sumusunod sa covenant na ibinigay down to Isaac and to Jacob. We are not enemies. We are more than just friends. Higit tayo doon sa magkababayan lang bilang tinatawag ng mga Pilipino. Higit sa lahat ng yan, sila ay mga kapatid. So, in behalf of the entire citizenry, I welcome our Muslim brothers. Be blessed, mga kapatid namin. Natutuwa ako na kayo ay nakibahagi sa aming selebrasyon. Ang pagpapala ni Allah na amin ding alahayam ay sa mainong lahat. Yada. Shalom.